Bawat libong taon, nagtitipon ang mga Diyos upang pag-usapan kung pahihintulutan ang mga tao na magpatuloy na mabuhay. Karamihan sa mga Diyos ay naniniwala na ang mga tao ay nagpaparumi sa mga lupain at karagatan ng mundo. Sa makatuwid, lahat sila ay bumoto para sa sangkatauhan na mawala. Pagkatapos ay gumawa ng mungkahi ang Valkyrie na si Brynhildr sa mga Diyos. Iniisip niya na ang pagkasira ng mga tao ay medyo nakakainip, at nagmumungkahi na bago ang pagkawasak, ang mga Diyos at 13 mga kinatawan ng tao ay dapat magkaroon ng panghuling showdown. Kung ang mga tao ay matalo ang mga Diyos ng 7 beses, maaari silang mabuhay ng 1,000 taon, kung hindi, sila ay mawawala. Maaari bang matalo ng mga tao ang mga Diyos? Sama-sama nating tingnan. Ang mga Valkyrie ay ang magkahalong lahi na inapo ng mga Diyos at tao, at pinili nilang suportahan ang mga tao. Kabilang sa kanila, ang panganay na kapatid na babae na si Brynhildr ay kumakatawan sa mga tao at pinipili ang 13 pinakamalakas na tao na lalahok sa tunggalian na ito. Ang unang kinatawan ng mga Diyos ay ang pinakamalakas na Diyos ng Norse at God of Thunder, si Thor. Gayunpaman, si Brynhildr ay nananatiling lubos na tiwala sa kanyang mga kinatawan ng tao. Ipinatawag niya ang isang sikat na mandirigmang Tsino, isang hindi natatalo na general sa kasaysayan ng tao, ang kanyang pangalan ay Lubu. Si Thor at Lubu ay naglalakad patungo sa isa't isa ng hakbang-hakbang na may mga sandata sa kamay. Sabay-sabay na nag-strike out ang dalawa, at ang sandata ni Lubu na Skypiercer ay tumama ng malakas sa Mjolnir. Sa huli, napaatras si Thor. Patuloy na inaatake ni Lubu si Thor. Nagsimulang magkaroon ng kuryente ang braso ni Thor at itinaas niya ang hammer Mjolnir, handang lumaban. Ang martilyo ni Thor na Mjolnir ay minsang pumatay ng 66 na higanti sa isang pag-atake. Sumasang-ayon ang lahat ng madla na ang hammer Mjolnir ay madaling pumatay ng mga tao. Nagulat ang mga manunood nang makitang hindi patay si Lubu. Hindi lang niya hinaharangan ang hammer Mjolnir, ngunit nag-iiwan din siya ng malalim na peklat sa katawan ni Thor. Ito ang lakas ng pinakamahusay na mandirigma ng sangkatauhan. Ayon sa alamat, ipinanganak si Lubu sa Mongolia at nagawa niyang talunin ang mga oso gamit ang kanyang mga kamay, na patuloy na hinahamon ang mas malalakas na kalaban mula sa murang edad. Habang dumarami ang natalo ni Lubu sa mga kalaban, siya ang naging pinakamalakas na manlalaban sa China. Nang makita ni Lubu ang kanyang sarili na pinakamalakas, nagsimula siyang mawalan ng pag-asa sa buhay. Pakiramdam niya ay masyadong boring ang buhay dahil hindi siya magagapi. Sa huli, pinili niyang sumuko sa isang kaaway na mas mahina kaysa sa kanyang sarili, na tinapos ang kanyang buhay. Hanggang ngayon, sa wakas ay nakahanap na siya ng isang kalaban na nakaka-challenge na labanan. Habang nanunood ng laban ni Lubu at Thor, biglang nakaramdam ng kakaiba si Zeus. Ang mga sandata ng tao ay dapat na masira sa sandaling ito ay hinawakan ng artifact, ngunit ang sandata ni Lubu ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala. Lumalabas na isinaalang-alang ito ni Brynhildr bago magsimula ang laro. Tinawagan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae upang tumulong. Binago ng mga Valkyrie ang kanilang sarili bilang mga sandata para sa mga kinatawan ng tao laban sa mga makapangyarihang Diyos. Ang Valkyrie na nag-transform sa armas ni Lubu ay si Randvrith. Kaya niyang sirain ang sandata. Dahil napakainit ng hammer Mjolnir, kailangang magsuot ng guwantes si Thor para magamit ito. Ngunit ang pag-atake ni Lubu, na sinamahan ng mga kakayahan ni Randvrith, ay nasira ang kanyang mga guwantes. Matapos sirain ang mga guwantes, ang hammer Mjolnir ay tila nagising at nagpapakita ng mas maraming enerhiya. Tanging si Zeus, Odin, at ang mga Diyos na may mataas na ranggo ang nakakaalam ng katotohanan. Ang mga guwantes ni Thor ay hindi para protektahan si Thor mula sa pagkasunog ng hammer Mjolnir. Ang mga guwantes ay sinadya upang pahinain ang kapangyarihan ni Thor kung sakaling hawakan niya ang hindi pa nagising na hammer Mjolnir. Ngayong sa wakas ay nagising na ang hammer Mjolnir laban sa isang mabigat na kalaban, hindi na kailangang pigilan ni Thor ang kapangyarihan nito. Itinaas niya ang kanyang hammer Mjolnir, na naglalayong harapin ang pangwakas na atake kay Lubu. Inihagis niya ang hammer Mjolnir kay Lubu. Iniiwasan ito ni Lubu at naghandang lumaban. Ngunit ang hammer Mjolnir ay lumilipad patungo kay Lubu tulad ng isang boomerang. Kailangang ihinto ni Lubu ang pag-atake pabalik at muling iwasan ang hammer Mjolnir. Ang tunay na layunin ni Thor sa paghahagis ng hammer Mjolnir ay hindi pumatay. Nais niyang paigtingin ang lakas ng pag-atake sa pamamagitan ng pagsasamantala sa bilis at pagkawalang galaw ng hammer Mjolnir. Kaagad pagkatapos ihampas ni Thor ang Mjolnir kay Lubu, isang malaking pagsabog ang nangyari. Natigilan ang lahat ng mga Diyos, at inisip nilang lahat na si Lubu ay dapat na walang paraan upang mabuhay. Ngunit hinaranggan ni Lubu ang pag-atake ni Thor. Gayunpaman, ang mga binti ni Lubu ay nabali mula sa buong lakas ng pag-atake ni Thor, dahil ang katawan ng tao ay hindi makakayanan ang gayong malakas na puwersa. Sa sandaling ito, ang mga tao ay tila nawalan ng pag-asa, at kahit na si Lubu ay iniisip na ang kanyang oras ng kamatayan ay dumating na. Biglang lumitaw ang kabayo ni Lubu, si Red Hair, sa larangan ng digmaan.
Hindi makakalaban si Lubo dahil sa pinsala sa binti, ngunit maaari siyang magpatuloy sa pakikipaglaban pagkatapos sumakay kay Red Hair. Sa sandaling ito, naalala ni Lubo noong siya ay bata pa, nakita niya ang isang malaking puno na nahati sa kalahati ng kidlat. Simula noon, naniniwala na siya na sa itaas ng langit, siguradong mayroong isang super strongman. Kaya pagkatapos na si Lubo ay naging pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan, sinimulan niyang ihampas ang kanyang sandata patungo sa langit. Sa wakas, isang araw, hinati ng kanyang pag-atake ang mga ulap sa kalangitan. Walang tao na kalaban na karapat-dapat para kay Lubo na gamitin ang galaw na ito. Pagkatapos ng libu-libong taon ng paghihintay, sa wakas ay nakatagpo si Lubo ng isang kalaban na karapat-dapat sa kanyang pag-atake. Ito rin ang unang pagkakataon na nakatagpo si Thor ng ganoon kalakas na kalaban. Ginagamit ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang lakas. Ang kanilang mga sandata ay nagsalubong at sumambulat sa nakakasilaw na liwanag. Kahit na ang sandata na ginagawa ng Valkyrie ay nawasak ng pag-atake na ito, hindi kayang talunin ni Lubo si Thor at malubhang nasugatan, ngumiti siya ng may kasiyahan. Sa huli, kinagat niya si Thor at lumalaban hanggang sa huling segundo. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Lubo, hindi niya nagawang labanan ang kapangyarihan ng Hammer Mjolnir, at ang unang labanan ng Ragnarok ay nagtapos sa isang tagumpay para sa mga Diyos. Pagkatapos ng kamatayan ni Lubo, ang hukbong ni Lubo ay sumugod din sa larangan ng digmaan upang tapusin ni Thor ang kanilang buhay upang sila ay muling makasama ng kanilang Panginoong si Lubo. Sa oras na ito ay namatay na si Lubo, at ipinagkaloob ni Thor ang kanilang hiling at pinatay sila gamit ang kanyang martilyo. Ngayon, ang sangkatauhan ay isang hakbang na mas malapit sa pagkalipol. Kahit na ang pinakamalakas na mandirigma, si Lubo, ay hindi kayang talunin ang mga Diyos, sino ang susunod na magiging kinatawan ng tao para lumaban? Ipinatawag ni Valkyrie Brynhilder ang numero 1 ng tao, na siyang pangalawang kinatawan ng tao. Habang tumataas ang mga haligi ng bato mula sa lupa, lumilitaw ang misteryosong figurang ito kasama ng hindi mabilang na mga hayop. Tinatakpan niya ang kanyang sarili ng isang dahon, at siya ang unang tao sa daigdig, si Adam. Ang kalaban ni Adam ay si Zeus, ang Diyos ng mga Diyos. Walang nag-iisip na ang gayong makapangyarihang Diyos ay lalahok sa ikalawang round. Si Zeus ay lumilitaw na napakakahanga at ginagamit ang kapangyarihan ng mga Diyos upang palakasin ang kanyang pangangatawan. Agad siyang nagbago mula sa mahinang matanda tungo sa isang malakas na mandirigma. Bago magsimula ang round, nag-aalok si Regenleaf sa Valkyrie na magsilbing sandata ni Adam mismo. Laking gulat ng mga tao nang makita ang sandata ni Adam. Isa itong knuckle duster, at gustong gamitin ito ni Adam para talunin ang pinakamakapangyarihang Diyos sa universo. Nakita ni Zeus na handang kalabanan siya ni Adam gamit ang kanyang mga kamao, nagpasya din siyang huwag gumamit ng anumang sandata kundi ang kanyang mga kamao lamang. Unang umatake si Zeus, kasing bilis ng kidlat ang kanyang bilis, ngunit madaling umiwas si Adam na ikinagalit ni Zeus. Pagkatapos, pinalakas ni Zeus ang kanyang lakas at bilis. Pero kahit na ganoon, madaling naiwasan ni Adam ang lahat ng kanyang pag-atake. At nagawang lumaban ni Adam gamit ang parehong mga galaw ni Zeus. Ginagawa ito ni Adam sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang natatanging kakayahan, ang mga mata ng Diyos. Nilikha ng mga Diyos si Adam bilang kanilang sariling perpektong salamin, kaya nagawang gayahin ni Adam ang mga aksyon na ginamit ng mga Diyos sa kanya. Si Zeus ay parang binubugbog ng sarili niyang anino. Galit na galit si Zeus, at ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok, handang gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Sa mitolohiyang Griego, tinalo ng batang si Zeus ang kanyang ama. Bagamat nanalo siya sa huling laban, hindi nakita ni Zeus ang mga stunts ng kanyang ama. Nang maglaon, sa loob ng mahabang panahon, unti-unting nalaman ni Zeus ang huling stunt ng kanyang ama, ang Feast of Time. Para sa isang sandali, ang buong venue ay tila tumigil sa oras. Iniswing ni Zeus ang Feast of Time kay Adam, pero kinopya pa rin ni Adam ang Feast of Time at ginamit ang stunt ni Zeus para talunin siya. Nang bumalik sa normal ang oras, nakita ng audience si Zeus na nakahiga sa tabi ni Adam. Hindi maintindihan ng audience sa labas ng stadium kung bakit napakalakas ni Adam. Si Brynhilder lang ang nakakaintindi na ang lakas ni Adam ay nagmumula sa kanyang puot. Nang isilang si Adam, masaya siyang namuhay sa halamanan ng Eden kasama ang hindi mabilang na mga hayop hanggang sa isang araw, ang asawa ni Adam, si Eve, ay inakusahan ng Diyos ng ahas na nagnakaw ng ipinagbabawal na prutas. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay ay nabigo ang ahas na akitin si Eve, kaya finrain niya ito. Nang nilitis si Eve, ang hukom at ang mga tagapakinig ay pawang mga Diyos. Hindi sila nag-atubili na hatulan si Eve at palayasin siya sa halamanan ng Eden. Noon lang, natalo ni Adam ang mga gwardya at pumasok sa eksena. Inakusahan ng Diyos si Eve na nagnakaw ng ipinagbabawal na prutas at pinulot niya ang mga ipinagbabawal na prutas ng buong puno, at mula noon ang ipinagbabawal na prutas ay naging mansanas. Nangako si Adam na kukunin si Eve sa harap ng mga Diyos. Ang ahas ang unang sumalakay.
Ginamit din ni Adam ang mata ng Diyos at sinalakay din ang ahas pabalik. Nabali ang mga paa ng ahas sa isang iglap. Dahil dito, ang mga ahas na makikita ng mga tao sa kalaunan ay walang mga paa. Mula noon ay umalis si Adam sa halamanan ng Eden kasama si Eve at hindi na bumalik. Sa pagtatapos ng memorya, nang ipahayag na ng host ang tagumpay ni Adam, biglang tumayo si Zeus at pinatigil ang host. Alam ni Zeus na si Adam ay may galit sa Diyos. Tinanong ni Zeus si Adam kung bakit siya nakikipaglaban ng husto pagkatapos ng libu-libong taon na tila hindi na niya kinasusuklaman ang mga Diyos. Natatawa si Adam, hindi dahil sa paghihiganti ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Tinanong siya ni Adam kung kailangan niya ng anumang dahilan bilang isang tao para protektahan ang kanyang mga anak at apo. Naramdaman ni Zeus ang determinasyon ni Adam, at napunta siya sa kanyang pinakamalakas na estado. Sa kauna-unahang pagkakataon sa milyon-milyong taon, nagawang mapilit ng isang tao si Zeus na gamitin ang kanyang pinakamalakas na estado. Gayunpaman, ang estado na ito ay limitado, at magagamit ito ni Zeus sa loob lamang ng 12 minuto. Si Zeus ay agresibong naglunsad ng mga pag-atake, at si Adam ay patuloy na ginagaya ang kanyang mga forma gamit ang mata ng mga Diyos at ginagamit ang kapangyarihan ni Zeus upang lumaban. Mukhang si Adam na ang mananalo, pero nagsisimula ng sumakit ang mga mata niya dahil matagal na niyang ginagamit ang God's Eye. Para kay Zeus, ang bawat pag-atake na ginagawa niya sa huling anyo na ito ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan. Hindi rin madali para kay Zeus dahil nagsisimula ng maabot ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Ang labanan ngayon ay isang digmaan ng pagkawasak, at ang tagumpay ay nakasalalay sa kung kaninong lakas ang maaaring magtagal. Matapos suntukin muli si Adam ay tuluyan na siyang nagdilim ng paningin. Sinasamantala ni Zeus ang pagkakataong ito, buong lakas na lumaban. Maaari lang magtanggol si Adam sa kanyang makakaya dahil bulag na siya ngayon. Sa panahon na ang lahat ng tao ay nasa kawalan ng pag-asa, si Adam ay nagpasa ng atake ni Zeus. Sa oras na ito, tila naririnig ni Adam ang mga tinig ng hindi mabilang na mga inapo na tumatawag sa kanya. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang ninuno ng buong sangkatauhan ay nananatiling determinado na protektahan ang lahat ng kanyang mga anak. Malubhang nasugatan, talagang nakabangon pa rin si Adam at patuloy na lumalaban. Ito ay isang himala. Maya-maya, pagkatapos suntukin ni Zeus si Adam, nahulog siya. Sa oras na ito, nakikita ng lahat na si Adam ay nakatayo pa rin sa larangan ng digmaan. Akala nila si Adam ang nanalo. Pero sa totoo lang, bayaning namatay si Adam nang mabulag siya ngayon lang. Kahit na pagkamatay ni Adam, nananatili ang kanyang kalooban, at ang kanyang katawan ay nakikipaglaban pa rin para sa kanyang mga anak. Ang tuntunin ng tunggalian ay ang nakaligtas na panig ang mananalo. Kaya sa huli, si Zeus ang nanalo sa ikalawang round. Pagkatapos ng dalawang laban, wala na ang dalawang tao at ang dalawang Valkyrie. Ang mga tao ay dapat manalo sa ikatlong round o ang sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib. Sa sandaling ito ay natanggap ni Brynhilder ang balita na si Poseidon ang magiging kalaban niya sa ikatlong round. Si Poseidon ay kapatid ni Zeus. Isang Diyos na kilala sa kanyang kalupitan, siya ang pinuno ng mga dagat. Nahihirapan si Brynhilder na pumili ng tamang kinatawan para sa ikatlong round. Habang nag-aalangan si Brynhilder, nagboluntaryo si Kogere na lumaban, na mukhang mas matanda kaysa sa kanya noong siya ay namatay. Ang mga taong ipinatawag sa Ragnarok ay magkakaroon ng hitsura ng kanilang edad noong sila ang pinakamalakas. Upang maging patas, pinapayagan ng mga Diyos ang sangkatauhan na harapin sila sa kanilang pinakamalakas na estado. Ngunit si Kogere ay mula sa pinakamahusay hanggang sa pagtanda. Lumalabas na si Kogere ay nagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa espada sa underworld ng higit sa 400 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, at ang sandaling ito ay ang kanyang pinakamahusay na estado. Dahil sa labanan ni Poseidon, ang venue ay ginawang duel arena na napapalibutan ng tubig dagat. Madaling hatiin ni Poseidon ang tubig dagat at hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa battlefield sa gitna. Bagamat si Poseidon ay nakatatandang kapatid ni Zeus, napakabata nito at mukhang proud na para bang lahat ng tao ay basura sa kanyang paningin. Ang pagpapakita ni Kogere ay mukhang mas malabo kaysa kay Poseidon. Itinulak niya ang isang maliit na bangka at dahan-daang lumapit sa larangan ng digmaan. Bilang pinakakilalang talunan sa kasaysayan ng Hapon, ang kanyang pagpapakita ay hinahamak ng marami. Habang hinuhugot ang katana ni Kogere, ang magulong dagat ay agad na huminahon. Wala nang nagtatanong sa kanyang lakas. Napaiyak ang mga eskrimador sa audience nang makita ang eksenang ito. Nakita nila na naabot na ni Kogere ang pinakamataas na antas ng isang eskrimador sa loob ng 400 taon mula noong siya ay namatay. Matapos ipahayag ng host ang pagsisimula ng laban, wala sa kanila ang nang-ahas na umatake. Hindi umaatake si Poseidon dahil ayaw niyang aktibong umatake sa mga mahihinang tao. Si Kogere ay hindi umaatake dahil, sa kanyang imahinasyon, siya ay nag-ensayo ng 18 laban, ngunit bawat oras ay nagtatapos sa kanyang sariling kamatayan. Dahil dito natakot si Kogere na kumilos.
Naglupasay si Kojiro sa lupa, iniisip kung paano haharapin ang mabigat na kaaway na ito. Si Kojiro ang pinakatanyag na talunan sa kasaysayan ng Hapon. Siya ay natalo at napatay sa isang tunggalian laban sa eskrimador na si Musashi. Si Musashi ang naging pinakamalakas na eskrimador sa kanyang panahon, at naging tanyag si Kojiro sa pagkatalo na ito. Ang buhay ni Kojiro bago siya namatay ay isang kabiguan din. Sinasabing natalo siya halos lahat ng kanyang pakikipaglaban sa iba pang mga eskrimador, at hindi siya nanalo. Ngunit ang totoo ay si Kojiro ay talagang isang henyo sa swordsmanship. Ang pinakamainam niyang gawin ay gayahin ang proseso ng labanan sa kanyang isipan. Matapos matalo sa realidad, palagi siyang nag-i-imagine at tuluyang natatalo ang kanyang kalaban sa imahinasyon. Ngunit ang imahinasyon ni Kojiro ay hindi pantasya. Ang tagumpay na maaari niyang makamit sa pamamagitan ng pag-iisip ay ang tagumpay na maaaring makamit sa katotohanan. Patuloy na hinahamon ni Kojiro ang mga sikat na swordsman, at pagkatapos ng paulit-ulit na pagkatalo, nagsimulang magsanay muli si Kojiro hanggang sa magtagumpay siya sa kanyang imahinasyon. Dahil dito, halos may mga tala lamang ng mga kabiguan sa kanyang buhay, at namatay siya sa isang pagkabigo. Ngunit ang tunggalian na ito ay isang bagay ng kapalaran ng tao, at dapat talunin ni Kojiro ang kanyang kalaban sa katotohanan. Unang umatake si Kojiro, hinampas si Poseidon gamit ang kanyang katana. Madaling umiwas si Poseidon, ngunit ang pinakasikat na kasanayan ni Kojiro ay ang biglang pag-iba ng trajectory kapag umaatake, at ang kanyang katana ay kasing liksi ng isang lunok at muling humampas kay Poseidon. Kinupit ang buhok ni Poseidon. Galit na galit ang mapagmataas na Poseidon kaya naglunsad siya ng mga pag-atake, at patuloy na sinasaksak ng kanyang trident si Kojiro. Ngunit ang mga pag-atake ni Poseidon ay lumampas ng ilang beses. Iniiwasan ni Kojiro ang lahat ng pag-atake. Hindi yun dahil nakikita ng malinaw ni Kojiro ang kilos ni Poseidon. Si Kojiro ay dumaan na sa maraming laban kay Poseidon sa kanyang imahinasyon, kaya nagagawa niyang mahulaan ang mga galaw ni Poseidon. Binilisan ni Poseidon ang pag-atake. Ang bilis niya ay lampas sa imahinasyon ni Kojiro. Si Kojiro ay sinaksak ng isang trident. Tumalon sa ere si Poseidon at gustong tapusin ang laban. Patuloy na sinasaksak ng kanyang trident si Kojiro. Ngunit sa pagkakataong ito ay maiiwasan ni Kojiro ang mga pag-ataking ito, at ang kanyang imahinasyon ay lumampas sa mga limitasyon ng mga tao. Biglang nagkusa si Kojiro na lumaban. Binaliktad ni Kojiro ang kanyang katana matapos itong mabilis na ihampas. Ngunit wala itong epekto sa harap ng napakalaking bilis at lakas ni Poseidon. Pinutol ni Poseidon ang katana sa kalahati, at si Kojiro ay halos mawala ng pag-asa na manalo. Sa puntong ito, naalala ni Kojiro ang tunggalian kay Musashi. Sa orihinal, sumuko sana si Kojiro kung nabigo siya. Iyon ang unang pagkakataon na pinili niyang huwag sumuko dahil napakasaya ng duel na iyon. Mas gugustuhin pa ni Kojiro na mamatay sa labanan kaysa palampasin ito. Pagkaraan ng mahigit 400 taon, naramdaman muli ni Kojiro ang ganitong pakiramdam, piniling kunin ang sirang katana, at hawakan itong patuloy na lumaban. Ang Valkyrie na naging sandata ni Kojiro ay si Wrist. Siya ay hinawakan ni Kojiro at biglang kumikinang at nagbago sa dalawang katana, isang mahaba at isang maikli. Sa pagkakataong ito, umatake si Kojiro sa pamamagitan ng paggamit ng swordsmanship ni Musashi. Sa pamamagitan ng dalawang armas, ang mga depensa ni Kojiro ay napabuti ng husto, at nagagawa niyang sugpuin ang mga pag-atake ni Poseidon ng sunod-sunod. Nakita ni Musashi na ito ang resulta ng patuloy na haka-haka na pakikipaglaban ni Kojiro laban sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Bilang resulta, nagawang ganap na ginagaya ni Kojiro ang swordsmanship ni Musashi. Hindi lang iyon, kasama rin sa mga pag-atake ni Kojiro ang pagiging eskrimador ng lahat ng mga eskrimador na nakalaban niya. Ang mga pamamaraan na ito ay nag-iiwan ng hindi mabilang na mga peklat sa katawan ni Poseidon. Nagalit si Poseidon dahil sa kanyang mga sugat. Bigla niyang sinaksak si Kojiro ng 2 beses gamit ang trident. Bagamat hindi nagbago ang paraan ng pag-atake ni Poseidon pagkatapos niyang gamitin ang pinakamabilis na bilis, at nahuhulaan ni Kojiro ang direksyon ng pag-atake. Ang bilis ng pag-atake ay masyadong mabilis para makaiwas. Ngunit ang pinakamahusay na ginagawa ni Kojiro ay lumalakas pagkatapos ng kabiguan. Lalong lumakas ang predictive power ni Kojiro. Ngayon ay maaari na niyang hulaan ang lahat ng pag-atake ni Poseidon sa 1 segundo at makahanap ng pagkakataon na makalapit kay Poseidon. Ang huling atake ni Kojiro, na pinagsama ang mga birtud ng iba pang mga swordsman, sa kalaunan ay nagtagumpay sa pagpatay kay Poseidon. Sa unang pagkakataon, pinatay ng mga tao ang mga Diyos sa Ragnarok at nanalo sa tunggalian. Habang ang mga tao ay nagsasaya, ang mga Diyos ay tumahimik, at sila ay nagsimulang maging seryoso. Nang maglaon, sa tea party ng mga Diyos, kailangang aminin ni Zeus na ang mga tao ay talagang napakalakas, at ang mga Diyos ay dapat na may parehong determinasyon tulad ng mga tao upang manalo. Sa ika-4 na labanan, si Jack the Ripper ay kumakatawan sa sangkatauhan, habang si Heracles ay kumakatawan sa mga Diyos.
Sa sandaling magsimula ang labanan, tumakas si Jack the Ripper. Ang duwag na ugali na ito ay hinahamak ni Heracles. Naabutan niya si Jack para lang maglabas ng bitag na inilagay ni Jack. Nakatanggap si Heracles ng maraming atake ng punyal. Gayunpaman, si Heracles ay hindi maaaring saktan ng mga punyal na ito dahil ang mga sandata ng tao ay walang kapangyarihan laban sa mga Diyos. Para saktan si Heracles, dapat gamitin ni Jack ang sandata kung saan ginawang pagbabago ng Valkyrie. Isang malaking gunting na akma sa katauhan ni Jack ang nagsisilbing sandata niya. Pagkatapos ay inatake ni Heracles si Jack at nabali ang kanyang malaking gunting. Kailangang saksakin siya ni Jack gamit ang kanyang punyal. Tumanggi pa rin sa pag-iwas, si Heracles ay sinaksak ng punyal sa pagkakataong ito. Si Jack the Ripper ay pinili ni Brynhildr bilang isang kandidato ng tao dahil siya ay tuso. Ang sandata na ginawang pagbabago ni Valkyrie ay ipinakita kay Heracles bilang bulsa ni Jack, hindi isang pares ng higanteng gunting. Anumang sandata na ilalabas ni Jack sa kanyang bulsa ay maaaring makasakit kay Heracles. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari niyang talunin si Heracles kahit na ang mga sandata na ito ay makakasakit sa kanya. Pinatumba ni Heracles si Jack gamit ang kanyang sandata sa isang galaw. Matapos ilunsad sa himpapawid, si Jack ay lumilitaw na nasisiyahan at hindi nababahala, na nagbabalak na talunin ang mabigat na Heracles. Ang Griyegong Diyos ng labanan, si Ares, ay nag-iisip na si Heracles ay tiyak na magtatagumpay. Ang batang Heracles ng sinaunang Greece ay isang payat na batang lalaki. Siya ay kulang sa kapangyarihan ng Diyos sa sandaling ito, ngunit siya ay nagtataglay ng isang malakas na pakiramdam ng katarungan. Walang alinlangan na ititigil niya ang anumang hindi patas kapag nakita niya itong nangyayari. Si Heracles ay matapang, ngunit siya ay masyadong mahina at madalas na masaktan. Nang maglaon, inutusan siyang humigop ng makalangit na alak na gawa sa dugo ni Zeus sa templo. Ayon sa alamat, ang mga taong umiinom ng banal na alak ay maaaring magkaroon ng akses sa mga kapangyarihan ng mga Diyos o, kung hindi sila tunay na mga bayani, sila ay haharap sa kamatayan. Pinigilan siya ng mga kaibigan ni Heracles na ipagsapalaran ang kanyang buhay dahil ayaw nilang mamatay siya. Lumaki si Heracles bilang isang malakas na binata. Ang mga Diyos ay tinatalakay ang kapalaran ng sangkatauhan sa Valhalla sa panahong ito. Nagpa siya ang mga Diyos na pangalagaan ang sangkatauhan sa pagtitipon na iyon. Ngunit, dahil ang mga tao ay nagkasala ng maraming krimen, nagpa siya ang mga Diyos na parusahan sila. Bilang resulta, ipinadala ni Ares, ang Diyos ng digmaan, ang kanyang hukbo sa Earth na may layuning parusahan ang isang lungsod. Naninirahan si Heracles sa lungsod na ito. Bukod kay Heracles, na nagtatangkang itaboy ang hukbo ni Ares, ang lahat sa lungsod ay nawasak at may tiyagang naghihintay na mamatay. Gayunpaman, si Heracles ay isang mortal pa rin, at si Ares ay nagkaroon ng kaunting problema na talunin siya. Handa si Heracles na matalo. Kung matalo siya, hihigop siya sa divine wine na dala niya. Nais ni Heracles na itaya ang kanyang buhay sa pagkakataong harapin si Ares. Matapos inumin ang banal na alak, nanatiling buhay ang magiting na Heracles. Naging matagumpay siya sa pagtatamo ng lakas ng Diyos. Pagkatapos talunin ang hukbo ni Ares, pinatalbog ni Heracles ang Diyos. Biglang pumagitna si Zeus para putulin ang kanilang paglalaban. Si Heracles ay dapat sumama sa mga Diyos, ayon kay Zeus, ang kahilingan ni Zeus ay ipinagkaloob, ngunit si Heracles ay nagdagdag ng isang takda na ang Diyos ay hindi maaaring magpakita ng kanyang sarili sa mga tao. Bilang anak ni Zeus, natamo ni Heracles ang katayuan ng Diyos. Dahil nakalaban niya si Heracles, tiwala si Ares na magtatagumpay si Heracles laban sa mga tao. Sa muling pagsalakay kay Jack, binasag ni Heracles ang kanyang salamin. Pagkatapos ay ipinakita ni Jack ang kanyang pulang pupil. Si Jack ay may mga pupil na iba't ibang kulay, at isa sa kanyang mga natatanging kakayahan ay ang kakayahang makita ang kulay ng mga emosyon. Ang kanyang mga pulang pupil ay nagpapakita ng talento na ito. Si Jack ay isang napakahirap na bata na madalas kumukuha ng pagkain sa basurahan. Gayunpaman, paminsan-minsan ay binubugbog siya ng may-ari ng basura. Kitang-kita kay Jack ang pagkamuhi ng mga individual para sa mga mahihirap dahil may kakayahan siyang makakita ng mga emosyon. Bagamat karamihan sa mga tao ay hinamak ang naghihikahos na si Jack ay hindi nanlumo dahil nakikita niya ang pinakamagandang kulay ng kanyang ina, ang damdamin ng pagmamahal. Ang kanyang ina ang pinaka-nakamamanghang babae sa mundo para kay Jack. Ngunit nagbago ang lahat sa araw na ito. Nang malaman ng ina ni Jack ang tungkol sa kasal ng isang manunulat ng dula, siya ay bumagsak. Ang manunulat ng dula ay walang iba kundi ang ama ni Jack, na dati nang nangakong ikakasal sa ina ni Jack sa sandaling nakamit niya ang katanyagan ngunit sa halip ay nagpakasal sa isang mayamang babae. Ipinanganak ng nanay ni Jack si Jack para lang pakasalan ang ama ni Jack. Nagiging mali siya kay Jack bilang resulta ng pagpapakasal ng ama ni Jack sa iba, tulad ng iba. Mabangis na inatake ni Jack ang kanyang ina dahil, sa kanyang pananaw, ang kulay ng kanyang ina ay nagbago mula sa maganda hanggang sa nakakatakot.
Pagkatapos ay napansin ni Jack ang isang ganap na naiibang kulay, ang takot ng namamatay na mga tao. Upang pahalagahan ang kulay na ito, si Jack ay naging isang malupit na Reaper dahil naniniwala siya na ang kulay ng pakiramdam na ito ay mas maganda kaysa sa anumang iba pang mga kulay. Ngunit nakikita lamang ni Jack ang kulay ng pag-ibig kay Heracles, at nais niyang masaksihan ang pagbabago ng pag-ibig sa takot. Pagkatapos ay biglang umakyat si Jack sa isang bell tower, na agad na winasak ni Heracles, na nagresulta sa pagkahulog ni Jack mula sa bell tower. Ang napakalaking dial ng bell tower ay bumabagsak kasama si Jack. Nagmamadaling lumabas si Heracles upang harangan ang dial, ngunit naputol ang kanyang kamay bago pa niya magawa. Ang lahat ng mga Diyos ay namangha dahil karaniwan ay si Heracles ay hindi maaaring masaktan ng mga bagay ng tao. Si Loki lang, na kasing tuso ni Jack, ang makaka-anticipate ng katotohanan. Panakit lang pala ang bulsa ni Jack, at ang guwantes pala ni Jack ang sandata na ginawa ng Valkyrie. May kapangyarihan si Jack na gawing sandata ang anumang mahawakan niya na makakasakit sa Diyos. Si Heracles ay hindi nagpapakita ng takot kahit na mawalan siya ng kamay. Binihisan niya ang kanyang mga sugat at handang lumaban muli. Si Heracles ay mayroon pa ring kulay ng pag-ibig, gaya ng natuklasan ni Jack. Si Jack ay ipinaalam ni Heracles na sa kabila ng kanyang pagbabagong anyo sa isang Diyos, mahal pa rin niya ang mga tao. Pagkatapos ay gumamit si Heracles ng mas makapangyarihang mga diskarte. Bilang kapalit ng napakalaking lakas, ginagamit niya ang kanyang puwersa sa buhay. Dapat mabilis na talunin ni Heracles si Jack kung hindi ay mamamatay muna siya dahil sa kasanayang ito. Sa pagsisikap na pigilan si Heracles hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang puwersa sa buhay, nagsimulang tumakas si Jack. Ngunit habang bumibilis si Heracles, naabutan niya si Jack at sinaktan siya ng husto. Pagkatapos ay pinutol ni Jack ang isang gusali at ginawa itong sumisid sa direksyon ni Heracles. Ngunit iniiwasan ni Heracles ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkadurog. Kinuha ni Jack ang isang stick at isang tabla dahil sa desperasyon at ginamit ang mga ito bilang mga espada at kalasag. Si Jack ay nakikibahagi sa hand-to-hand na pakikipaglaban kay Heracles sa halip na tumakas. Lumilitaw na nanalo si Heracles sa labanan pagkatapos na diretsyong sirain ang mga patpat at tabla. Naniniwala ang lahat ng nakasaksi sa labanang ito. Nawasak, kinuha ni Jack ang isang kasangkapang bakal at sinaksak ito kay Heracles. Mukhang ito na ang huling pag-atake ni Jack. Gayunpaman, pinalihis ni Heracles ang atake at naghanda upang hadlangan si Jack. Sa pagkakataong ito, biglang sinaksak ni Jack si Heracles sa dibdib gamit ang dalawang kamay. Lumalabas na may dugo si Jack sa kanyang guwantes, na magagamit niya bilang sandata para saktan si Heracles. May pagkakataon pa rin si Heracles na patayin muna si Jack, ngunit sa halip, niyakap niya si Jack at nangako na laging mamahalin ang sangkatauhan. Hindi napansin ni Jack ang bahid ng takot ni Heracles hanggang sa huling segundo. Ang nakikita lang niya ay ang kulay ng pag-ibig. Nanalo si Jack sa laban, ngunit walang saya sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ganap na natamaan si Jack ng pagmamahal ni Heracles sa mga tao, at nagsimula siyang magmuni-muni sa kanyang nakaraang pag-uugali. Sa kabilang banda, si Heracles ang tunay na nagwagi. Kinakatawan niya ang mabuting kalooban ng tao at sa huli ay nagtagumpay laban sa masamang hangarin ng tao. Galit na galit ang mga Diyos pagkatapos ng labanang ito. Hindi pa nila naisip ang isang pangyayari kung saan tunay na nakamit ng sangkatauhan ang dalawang panalo. Gayon din, labis na iniintriga ni Buddha si Loki. Katulad ng isa sa mga kakayahan ni Buddha, ang Valkyrie ay maaaring maging artifact at makipaglaban sa tabi ng mga tao. Ang mga kapalaran ng dalawang tao ay maaaring pagsamahin gamit ang diskarteng ito upang lumikha ng hindi kapani-paniwalang malakas na mga kapangyarihan. Iniisip ni Loki na may pabor si Buddha sa Valkyrie. Ang Seven Lucky Gods, isang grupo ng mga Japanese gods, ay dumating sa mga oras na ito at nilalayo na gambling din si Buddha. Si Buddha ay hindi nabigla at nagpasyang lumaban kay Loki at sa Seven Lucky Gods ng mag-isa. Nang mapansin ng mga manlalarong tao si Buddha na inaatake, nagmamadali silang mag-alok ng tulong. Sa huli, hindi nagsimula ang labanan. Biglang lumabas sina Odin at Zeus para pigilan sila. Hindi nang ahas na suwayan ang hiling ng dalawang Diyos na monarch, agad na umalis si Loki at ang Seven Lucky Gods. Si Buddha ay binalaan ni Zeus na huminto sa pagtulong sa iba. Si Buddha, gayunpaman, ay walang takot sa God King, tinitingnan ang mga pahayag ni Zeus bilang isang biro, at walang intensyon na baguhin ang anuman. Magsisimula na ang ikalimang labanan sa pagitan ng mga Diyos at sangkatauhan. Pagdating ng oras upang alertuhan ang mga kalahok ng tao, handa na si Brynhilder. Hindi niya inaasahan na ang katunggali ay kasalukuyang nakikipag-hook up sa isang bilang ng mga Diyosa. Ang mga Diyosa ay agad na itinaboy ni Brynhilder, na pagkatapos ay ginising ang taong katunggali. Ang pinakamalakas na sumo wrestler sa kasaysayan ng Hapon, si Raiden, ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga Diyosa. Naniniwala si Raiden na nahulog si Brynhilder sa kanya at hiniling na makasiping siya kaagad.
Si Thrud, isang mas makapangyarihang Valkyrie, ay itinalaga bilang kapareha ni Raiden nang mabilis nang tinanggihan ni Brynhilder si Raiden. Naniniwala si Thrud na hindi siya magugustuhan ni Raiden dahil hindi siya mukhang babae at masyadong matangkad at makapangyarihan. Ngunit ang makapangyarihang Thrud ay agad na nakakuha ng puso ni Raiden. Naranasan ni Thrud ang pagsamba sa lalaki sa unang pagkakataon at na-inlove kaagad kay Raiden. Magsisimula na ang ikalimang labanan pagkatapos nito. Sa pagkakataong ito, ang labanan ay magaganap sa isang natatanging setting, ang arena ng sumo. Si Shiva, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa mitolohiya ng India, ang magiging kalaban ni Raiden. Bilang bahagi ng tradisyon ng sumo tournament, nagsasabog si Raiden ng kaunting asin sa arena bago magsimula ang bawat laban. Matindi ang laban ni Shiva at Raiden. Sa simula ay hinamak ni Shiva si Raiden dahil naniniwala siyang madali siyang mananalo. Bigla siyang tinulak ni Raiden gamit ang sipa. Naging seryoso si Shiva nang maramdaman ni Shiva ang kanyang lakas. Pagkatapos ay patuloy na inatake ni Raiden si Shiva ng paulit-ulit. Si Shiva ay hindi agad natalo gaya ng inaasahan ni Raiden. Sa halip, lumalaban si Shiva. Pagkatapos ng maikling laban, kinikilala ni Raiden at Shiva kung gaano ka-challenging ang isa. Sa unang pagkakataon, gagamitin ni Raiden ang lahat ng kanyang lakas sa labanang ito. Bumalik sa ika-18 siglo sa Japan, ang kawalan ng kakayahan ng kanilang anak na lalaki, si Raiden, na tumayo sa edad na 3 ay nagbigay diin sa isang mag-asawa sa Japan noong ika-18 siglo, dahil ang mga sanggol ay karaniwang nakakatayo sa oras na sila ay 1 taong gulang. Noong una, inakala nila na maaaring may kapansanan si Raiden. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumayo si Raiden, ngunit pagkatapos ay nabali ang buong katawan. Gayunpaman, ang bali ni Raiden ay hindi sanhi ng kanyang mga buto na labis na marupok. Dahil sa sobrang lakas ng muscles ni Raiden, diretsyong nadurog ang mga buto nito. Ngunit habang siya ay tumatanda, si Raiden ay unti-unting nakatuklas ng mga pamamaraan upang mabawasan ang lakas ng kalamnan. Ito ay kung paano pinipigilan ni Raiden ang kanyang lakas ng kalamnan sa buong buhay niya hanggang si Thrud ay naging mga bagong buto para kay Raiden ngayon. Ang tulong ni Thrud ay nagpapahintulot kay Raiden na sa wakas ay mailabas ang buong lakas ng kanyang mga kalamnan. Si Shiva ay muling napahinto sa buong pag-atake ni Raiden. Si Shiva, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa India, ay hindi madaling matalo syempre. Nagsisimula siyang lumaban kaagad, nasugatan si Raiden. Si Shiva ay nabalian ng isang kamay ni Raiden. Si Shiva ay nakaranas ng matinding pananakit, ngunit sa halip na maalarma, lalo siyang nasasabik. Muli namang lumaban si Shiva laban kay Raiden, na ang kanilang mga ulo ay nagkakasagupaan at pareho silang dumudugo ng husto. Ipinaalala kay Shiva ang karanasang iyon mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng sabik ng isang marahas na labanan. Sa India noong panahong iyon, mayroong hindi mabilang na mga Diyos. Si Shiva at ang kanyang pinakamatalik na kasamang si Rudra ay hindi kilalang mga Diyos noong panahong iyon. Nasiyahan sila sa pagsasayaw at pakikipaglaban, at halos araw-araw silang nakikipaglaban sa Diyos. Handa si Shiva na tulungan si Rudra na makamit ang kanyang layunin na maging pinakamakapangyarihang Diyos sa buong India. Nakaipon sila ng paraming pagsamba sa mga Diyos sa pamamagitan ng paglupag sa higit pang mga Diyos. Nakaposisyon sila sa pinakamataas na bundok ng India nang talunin nila ang lahat ng mga Diyos. Ngunit, dahil dapat mayroon lamang isang Diyos na pinakamalakas, si Shiva at Rudra ay sasabak sa labanan. Kinailangan ni Rudra na labanan si Shiva upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Naglaban sila ng napakahabang panahon, at ang kanilang pawis ay lumikha pa ng isang bagyo. Sa huli, si Shiva ang nangibabaw, ngunit hindi pa handa si Rudra na sumuko. Sumuko si Shiva sa pakikipaglaban dahil natakot siya na baka mapahamak si Rudra kung magpapatuloy siya. Si Rudra, gayunpaman, ay batid na si Shiva ay talagang nanalo. Sa makatuwid, tumanggi siyang tanggapin ang konsesyon ni Shiva at idineklara na si Shiva ang pinakamakapangyarihang Diyos. Mula noon, nanindigan si Shiva para sa lahat ng mga Diyos ng Hindu bilang sagisag ng kanilang kamahalan. Ang lahat ng mga Diyos na Hindu ay nagmamasid sa labanang ito. Alam ni Shiva ang kanilang suporta, kaya hindi niya kayang magpatalo. Pagkatapos ay agad na isinagawa ni Shiva ang maneuver na dati niyang ginamit upang talunin ang ibang mga Diyos. Nagsimula siyang sumayaw at umatake kay Raiden. Iniiwasan ng sayaw ni Shiva ang mga pagtatangka ni Raiden na lumaban. Si Shiva ay hindi lamang sumasayaw, ngunit habang ginagawa niya ito, ang bilis ng kanyang strike ay tumataas din. Inaatake si Raiden ng tila walang katapusang bilang ng mga kalaban ng sabay-sabay, at ang tanging depensa niya ay ang kanyang mga kalamnan. Lumipad sa himpapawid si Shiva at malakas na sinaktan si Raiden, tinutusok ang kanyang laman. Naniniwala ang lahat na matatalo si Raiden, ngunit alam ni Raiden ang iba pa niyang diskarte. Natawa naman si Raiden. Nang masaksihan ng iba pang sumo wrestler ang eksenang ito, napagtanto nila na malapit nang magseryoso si Raiden. Bagamat noong nakaraan ay napigilan ni Raiden ang kanyang maskuladong lakas, nagtataglay pa rin siya ng napakapangit na anyo.
Lahat ng tao sa nayon ay tinatrato si Raiden na parang halimaw, sa kabila ng katotohanang madali niyang talunin ang pinakamalakas na lalaki doon. Nalungkot si Raiden dahil hindi niya maisip kung ano ang pinagkaiba niya sa iba. Ayon sa ina ni Raiden, ang napakalaking kapangyarihan ay nangangailangan ng napakalaking responsibilidad. Makakamit niya ang paggalang at pagmamahal hanggat magagamit niya ang kanyang lakas upang tulungan ang mahihina. Dahil dito, nagsimulang gamitin ni Raiden ang kanyang lakas para tulungan ang mga lokal, at sa paglipas ng panahon, naging mabuting tao siya. Ang mga kalapit na nayon ay halos ganap na nawasak sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan, na nagdulot sa komunidad ni Raiden sa matinding kahirapan. Dahil sa kakulangan ng pagkain, maraming komunidad ang nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ay umalis si Raiden sa bayan at lumipat sa pinakamalaking lungsod sa Japan noong panahong iyon upang ituloy ang karera bilang sumo wrestler. Bilang isang sumo wrestler, maaaring kumita ng malaking pera si Raiden, na nilayo niyang gamitin upang tulungan ang mga taga-nayon. Sa nayon, si Raiden ay hindi kailanman nakalaban sa isang mabigat na kalaban. Siya ay nababalisa noong una siyang nakarating sa malaking metropolis na hindi niya sinasadyang saktan ang isa pang sumo wrestler. Mabilis na natalo si Raiden bilang resulta, at sa puntong ito napagtanto niyang kulang siya sa taktika. Tuwang-tuwa si Raiden na makasali sa sumo sa unang pagkakataon. Nakabisado ni Raiden ang bawat galaw ng sumo sa mga sumunod na araw. Walang nakatalo sa kanya noong nagsimula siyang lumaban sa opisyal na sumo tournament. Isang galaw lang ang kailangan ni Raiden para talunin ang kanyang kalaban sa bawat laban. Nagkaroon ng sapat na pera ang nayon matapos na mabilis na sumikat si Raiden. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, natuklasan niya na ang kanyang mga kalaban ay nagsimulang tretuhin muli siya na parang isang halimaw. Pinayuhan siya ng ina ni Raiden na tulungan ang mahihina sa halip na ibuli sila at gamitin ang kanyang lakas para sa kanilang kapakanan. Kaya naman hindi na muling ginamit ni Raiden ang kanyang pinakamagagandang galaw upang maiwasang masaktan ang mahihinang kalaban. Sa kanyang 285 sumo matches, 10 lang ang talo ni Raiden sa kanila. Ang 10 larong ito ay na-forfeit lahat ni Raiden dahil masyadong mahina ang kanyang mga kalaban. Hindi kailanman ginamit ni Raiden ang kanyang buong lakas sa alinman sa mga lahi na ito. Hanggang sa araw na ito, maaari nang gamitin ni Raiden ang lahat ng kanyang lakas sa labanan. Gamit ang isang palad, binasag ni Raiden ang 2 braso ni Shiva gamit ang kanyang pinakadakilang pamamaraan. Baka binawian na ng buhay si Shiva kung hindi niya ginamit ang kanyang braso para harangin ito sa oras. Gayunpaman, ang katawan ni Raiden ay magkakaroon din ng malaking pinsala mula sa paggalaw na ito, na may malubhang epekto. Si Shiva ay nasa kritikal na kondisyon, ngunit siya ay masigasig din. Dahil hindi pa siya nakaharap sa isang kalaban na magpapahintulot sa kanya na ilabas ang lahat ng kanyang lakas, kailangang mag-ingat si Shiva na huwag pumatay ng ibang mga Diyos kapag nilalabanan niya sila, ngunit sa pagkakataong ito ay iba, maaari na ngayong maranasan ni Shiva ang kahusayan ng isang ganap na labanan. Pagkatapos ay binalot ni Shiva si Raiden ng apoy, at habang ang bawat welga ay may potensyal na sunugin si Raiden, kailangan ding tiisin ni Shiva ang pagdurusa na masunog. Sina Shiva at Raiden ay gumagamit ng mga galaw na may matinding negatibong epekto, at dapat silang dalawa na makatagal sa isa pa sa pinakamababang haba ng panahon. Kung ikukumpara sa maliksi na si Shiva, ang mga galaw ni Raiden ay hindi maganda dahil sumusunod pa rin siya sa mga regulasyon ng sumo at ipinagbabawal ang paghawak sa lupa gamit ang kanyang mga kamay o tuhod. Bilang resulta, nakakaranas si Raiden ng mas malaking epekto. Ang huling pag-atake ay naging sanhi ng pagkabali ng mga braso ni Raiden. Alam ni Raiden ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, sa pagtatapos ng kanyang buhay, kontento siyang ngumiti dahil, sa unang pagkakataon, sumabak siya sa isang kapanapanabik na labanan ng buong lakas. Malaki ang paggalang ni Shiva kay Raiden, ngunit kailangan niyang patayin si Raiden para magwagi. Pagkatapos ay pinatay ni Shiva si Raiden upang manalo sa ika-5 tunggalian. Ang mga sumo wrestler na nanonood ng labanan ay nagpaalam kay Raiden ng may pinakamataas na etiketa. Nagtagumpay si Shiva, ngunit nawalan din siya ng 3 braso. Ang kinalabasan ay nakabigla sa bawat Diyos. Napilitan si Zeus na tanggapin pagkatapos ng laban na ito na ang mga tao ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Nagsimula siyang matakot na matalo ang mga Diyos, kaya hiniling niya na ang isang malakas na Diyos tulad ni Buddha ay makilahok sa paparating na paligsahan. Si Buddha ay hindi sumasang-ayon o tinatanggihan ito, ngunit lumilitaw na siya ay nagnanais na gumawa ng higit pa upang suportahan ang sangkatauhan. Si Buddha ay unang lumitaw bilang isang Diyos bago magsimula ang ika-6 na tunggalian. Ngunit, pagdating niya, agad niyang kinuha ang mikropono ng host at idineklara sa madla na makikipag-usap siya sa kanila sa ngalan ng sangkatauhan. Nagulat ang lahat ng mga Diyos, at si Brynhilder lang ang matagal nang nakakaalam ng sitwasyon. Bago magsimula ang tunggalian na ito, iminungkahi ni Buddha na ipaglaban ang sangkatauhan. Si Buddha ay isang mabait at makapangyarihang Diyos na napupuot sa ibang mga mapagmataas na Diyos at hindi sumusuporta sa desisyon ng mga Diyos na sirain ang sangkatauhan.
Kaya agad na sumang-ayon si Brynhilder sa kahilingan ni Buddha na hayaan siyang lumaban sa ngalan ng sangkatauhan. Ang kompetisyon ay nagsasaad lamang na ang bawat panig ay magpapadala ng 13 kalahok upang lumahok, at ang pakikipaglaban ng Diyos sa ngalan ng sangkatauhan ay hindi ipinagbabawal. Kasabay ng katotohanan na si Buddha ay orihinal na tao bago siya naging Diyos, hindi siya laban sa mga patakaran. Sa tunggalian na ito, ipinadala ng mga Diyos ang 7 lucky gods upang lumaban. Ayon sa mga patakaran, hindi sila maaaring lumaban ng magkasama, at isa lamang sa kanila ang maaaring lumahok sa kompetisyon. Pero sa totoo lang, ang 7 lucky gods ay iisang Diyos. Kaya't nagsanib sila sa isa, na tinatawag na Zero Fuko. Sa orihinal, si Zero Fuko ay isang napakabait na Diyos. Mahal niya ang lahat ng may buhay sa mundo, lalo na ang mga tao. Noong panahong iyon, maraming tao ang nabuhay ng napakasakit. Nalungkot si Zero Fuko nang makita ito, kaya nagpasya siyang tiisin ang mga pagdurusa na ito para sa sangkatauhan. Hinigop niya ang lahat ng kasawian ng mga tao at pinahintulutan silang mamuhay ng walang sakit. Pero dahil din doon, naging sobrang miserable siya. Gayunpaman, naisip pa rin niya na kung ang mga tao ay maaaring maging masaya, hindi ito mahalaga. Nang makita niyang muli ang mga tao, nalaman niyang hindi sila nagiging masaya. Sa halip, sila ay nagmamalasakit lamang sa pagkakaroon ng kasiyahan, at lahat ay naging makasarili at masama. Noon lang, natuklasan ni Zero Fuko ang isa pang grupo ng mga tao na mukhang napakasaya. Sinundan nila ang isang lalaki na nagngangalang Buddha, at bagaman sila ay mukhang mahirap, lahat ay napakasaya. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari, kaya tinanong niya si Buddha, na nagsabi sa kanya na ang kaligayahan ay hindi dapat ibigay sa sangkatauhan ng Diyos, ngunit dapat makuha ng sangkatauhan mismo. Sa sobrang kahihiyan ay nainggit si Zero Fuko kay Buddha at nagalit sa mga tao. Mayroon pa nga siyang ideya na pumatay ng mga tao, ngunit ang kanyang panloob na kabaitan ay naging dahilan upang iwanan niya ang ideya. Upang hindi makagawa ng mali, hinati ni Zero Fuko ang kanyang sarili sa 7 Diyos. Pinangangasiwaan nila ang isa't isa upang matiyak na hindi sila makapinsala sa mga tao. Sa muli nilang pagkikita ni Buddha, naging kalaban na si Buddha sa tunggalian. Kaya't ang 7 lucky gods ay bumalik sa pagiging Zero Fuko at hinamon si Buddha. Si Buddha, bilang tagapagtatag ng Budismo, ay mas malakas kaysa kay Zero Fuko, na ang lahat ng mga pag-atake ay iniiwasan niya. Si Buddha ay may kakayahang makita ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng kanyang kalaban, upang mahulaan niya ang mga galaw ni Zero Fuko. Espesyal ang palakol ni Zero Fuko na kaya nitong sumipsip ng lahat ng malas. Ang lahat ng mga pag-atake ni Zero Fuko ay naiiwasan, na isang uri ng malas, kaya ang kanyang palakol ay patuloy na lumalaki ng lumalaki at mukhang lalong mapanganib. Pagkaraan ng ilang oras, ang palakol ni Zero Fuko ay naging napakalaki, at ang kanyang mga pag-atake ay maaaring masakop ang buong larangan ng digmaan. Kahit na nakita ni Buddha ang mga galaw ni Zero Fuko, hindi na niya ito maiiwasan. Pagkatapos ay ginawang kalasag ni Buddha ang kanyang sandata upang harangan ang pag-atake ni Zero Fuko. Mayroong 6 na anyo ng sandata ni Buddha, kung saan kayang harapin ni Buddha ang iba't ibang sitwasyon. Matapos harangin ang mga pag-atake ni Zero Fuko gamit ang kalasag, ginawa niyang stick ang kanyang sandata at pinatalsik si Zero Fuko. Noong una, si Buddha ay hindi isang makapangyarihang Diyos, ngunit isang tao at isang prinsipe. Ngunit nakikiramay siya sa kanyang mga tao, kaya binigay niya ang trono at naglakbay sa buong mundo. Noong panahong iyon, natuklasan niya na maraming tao ang nagdurusa dahil sumasamba sila sa masasamang Diyos. Kaya sinimulan niyang iligtas ang mga taong ito. Unti-unti, dumami ang mga mananampalataya niya, at sa wakas ay naging isang Diyos. Kaya si Buddha ang tagapagligtas ng sangkatauhan mula pa sa simula. Upang matulungan ang mga tao na manalo sa labanang ito, siya ay nagiging mas malakas. Ang sandata ni Buddha ay nagbabago mula sa isang patpat sa isang palakol, at pagkatapos ay mula sa isang palakol sa isang espada. Kahit anong sandata ang gamitin niya, may ganap na kalamangan si Buddha. Sa totoo lang, madali niyang mapapatay si Zero Fuko gamit ang mga sandatang ito, ngunit hindi niya ginawa. Alam niya na si Zero Fuko ay hindi isang masamang Diyos, kaya gusto niya itong talunin sa ibang paraan. Sa kalaunan ay inilapag ni Buddha ang kanyang sandata at nilabanan si Zero Fuko gamit ang kanyang mga kamao. Kahit ganoon, kaya pa rin niyang ibagsak si Zero Fuko. Sa proseso, unti-unting nagising si Zero Fuko, at sa wakas ay naiintindihan niya ang mga ideya ni Buddha at kung paano paligayahin ang mga tao. Matapos bumagsak si Zero Fuko, nagpasya siyang ihagis ang tuwalya at hayaang manalo ang panig ng tao. Sa sandaling ito, siya ay kinokontrol ng mga sungay sa kanyang ulo, at pagkatapos ay nagiging isang demonyong Panginoon, si Heian. Si Heian ang pinaka-nakakatakot na demonyong Panginoon sa Underworld. Karamihan sa mga Diyos ay hindi nakakakilala kay Heian, at si Hades lamang ang nakarinig ng kanyang alamat. Ang mundo ay nahahati sa 3 bahagi, ito ay ang makalangit na kaharian kung saan naruroon ang mga Diyos, ang mundo ng tao kung saan matatagpuan ang mga tao, at ang Underworld kung saan naroon ang mga demonyo.
Bagamat si Hades ang hari ng Underworld, narinig lang niya na may orihinal na pinakamalakas na demonyong Panginoon sa Underworld, na pinangalanang Hagen. Napakalakas ni Hagen na hindi niya kayang tiisin ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang katawan, at sa huli, namatay si Hagen dahil sa pagkasira ng kanyang katawan. Ngayon si Zero Fuko ay naging Hagen, at si Buddha ay agad na nahulog sa isang mahirap na labanan. Maaari niyang hulaan ang mga galaw ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang kaluluwa ni Hagen ay natatakpan ng kadiliman, at hindi mahuhulaan ni Buddha ang kanyang mga galaw. Bukod dito, napakalakas ni Hagen kaya nabasag pa niya ang kalasag ni Buddha at nabulag ang isang mata ni Buddha. Nagulat ang lahat sa kapangyarihan ni Hagen, at hindi nila alam kung bakit nabuhay muli ang maalamat na Hagen. Ipinagpalagay ni Hades na ang isang tao ay maaaring binago ang mga labi ni Hagen at ginawa itong parang isang buto, at pagkatapos ay lihim na itinanim ang binhi sa katawan ni Zero Fuko, na kalaunan ay humahantong sa muling pagkabuhay ni Hagen. Alam ni Hades na mayroon lamang isang demonyong Panginoon na may ganoong kasanayan, si Beelzebub. Hindi alam ni Buddha kung bakit naging Hagen si Zero Fuko, ngunit alam niyang ang ibig sabihin nito ay pinatay ni Hagen si Zero Fuko, na nagparamdam sa kanya ng labis na galit. Sa pagkakataong ito, ginawang side ni Buddha ang kanyang sandata, at sa wakas ay nagpasya siyang patayin ang kanyang kalaban. Sabay na umatake sina Hagen at Buddha, at pareho silang sugatan. Maaaring mukhang mas malubhang na sugatan si Buddha, ngunit alam niya na siya ay nanalo, dahil masasabi ni Buddha na si Hagen ay natatakot, ngunit hindi ito iniisip ni Hagen. Minsan nang bumagsak ang katawan ni Hagen dahil hindi niya nakayanan ang kanyang kapangyarihan, na maiimbak ng mabuti sa katawan ni Zero Fuko, kaya ngayon ay mas malakas na siya kaysa dati. Ngunit sinabi ni Buddha na si Hagen ay napakahina. Galit na inatake siya ni Hagen, sinusubukang patunayan ang kanyang lakas. Bahagyang naharang ni Buddha ang pag-atake ni Hagen. Ngunit ang kanyang fighting spirit ay lumalakas ng lumalakas, habang si Hagen ay mukhang lalong natatakot. Dahil nalaman ni Hagen na kahit paano niya atakehin si Buddha, hindi niya ito mapapatay. Upang mapatay si Buddha, binali pa niya ang kanyang braso at ginawa itong kutsilyo. Ang sandata ni Buddha ay direktang nabasag ng kutsilyo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang maliit na kahoy na patpat, na siyang handle ng palakol ni Zero Fuko. Ginagamit ni Buddha ang natitirang mana ni Zero Fuko upang lumikha ng bagong sandata. Ang sandata na ito ay may kapangyarihan ni Buddha at ni Zero Fuko, at nilayo ni Buddha na gamitin ito upang talunin si Hagen at ipaghiganti si Zero Fuko. Sa mga sumunod na laban, unti-unting nagtagumpay si Buddha. Gayunpaman, iniisip pa rin ng karamihan sa mga manunood sa labas ng arena na mananalo si Hagen, dahil sa kanyang matinding pinsala, hindi na makakayanan ni Buddha ang mga sumunod na pag-atake ni Hagen. Iilan lamang ang nakatuklas na hindi na kailangang palayasin ni Buddha ang mga pag-atake. Maiiwasan na niya ang mga pag-atake ni Hagen sa pamamagitan ng paghula sa kanyang mga galaw. Lumalabas na habang tumatagal ang labanan, si Hagen ay nagiging mas takot sa kabiguan. Dahil sa takot, hindi na natatakpan ng dilim ang kanyang kaluluwa. Sa kalaunan, iniwasan ni Buddha ang isang malakas na pag-atake mula kay Hagen at hinampas siya mula sa likuran. Pagkatapos ng tagumpay ni Buddha, ang mga kaluluwa ni Zero Fuko at ng 7 Lucky Gods ay lumitaw sa hangin, at sila ay naging mabait muli. Pagkatapos magpaalam kay Buddha, nawala sila. Ang pagkapanalo sa labanan ay napakasaya ni Buddha, habang ang pagkamatay ni Zero Fuko ay nagdadalamati kay Buddha, na parehong nakadarama ng saya at kalungkutan sa parehong oras. Matapos manalo si Buddha sa tunggalian na ito, ang sangkatauhan, tulad ng mga Diyos, ay nakamit ang 3 tagumpay. Magkakaroon pa ng 7 tunggalian pagkatapos, at sila ang magtatakda ng kapalaran ng sangkatauhan. Dito nagtatapos ang kwento. Kahanga-hanga ang 3 laban na ito, lalo na ang labanan nina Heracles at Jack the Ripper. Kinakatawan ni Heracles ang mabuting panig ng mga tao, habang kinakatawan ni Jack the Ripper ang masamang panig. Bagamat natalo si Heracles sa labanan sa huli, pinatunayan niya na ang kabutihan ng mga tao ay maaaring magtagumpay laban sa kasamaan. Naniniwala ako na ang kasunod na kwento ay magiging mas kapanabik, at ngayon ay hindi na ako makapaghintay na makita ang susunod na tunggalian. Kung gusto mo rin ang anime na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Kung gusto mong makita ang susunod na bahagi ng anime na ito, mangyaring magkomento ng next part sa comment area.